So, good afternoon. I hope nakapag-lunch, nakapag-recharge, nakapagpahinga na rin, ano? Okay, so discuss natin yung solution ng ating problem number 12. Sides of triangular lot, 130, 180, and 190. The lot is divided by a line bisecting longest side and drawn from the opposite vertex. The length of this line or the length of this dividing line is. So, let us consider, ito yung ating triangular lot. So, drawn na to scale na lang. Yun. Okay? So, let us consider, ayan yung ating triangular lot. Let us consider, ito na lang, lagyan natin ng mga reference vertices. Sabihin natin, this is vertex A, this is vertex B, and this is vertex C. So, therefore, this should be side A, this is C, and this is B. So, base sa length of every side, let us consider, ito yung 130. So, ito si 180. At ito yung 190. Okay, so kunin natin yung longest side is 190. It is divided by a line bisecting the longest side. So, bisecting the longest side, kuha tayo ng point midway between A and B. Sabihin natin, oops, hindi kita. Ito na lang yung point na yun. Okay? Sabihin natin yung point na yan, that is the midpoint between A and B. So, this is point D. Since D is the midpoint, therefore, it divides AB or side C into two equal parts. Sabihin natin from A to D, this should be 95. And this should be D to B, that is also 95, no? So, all in all, that is 190. So, pag kinonect natin, itong point D sa opposite vertex, yun yung ka-opposite niya, that is C. Ayun. Okay. So, we have now a line segment drawn from C to D that divides this given triangular lot. Oh. So, ito yung nahanap ng problem. Gaano kahaba? What is the length of the segment CD? Sabihin na lang natin, ang haba niyan, that is what? Z. So, yun ay nahanap dyan sa problem na yan. No? Required, what should be the value of our line segment Z? Okay. So, to solve for Z in this given problem, we have several possible way, no, or methods to solve for that. So, yung pinakamadali na lang, that is either, pwede nating hanapin itong angle na to. You may solve angle A or angle B, no? You have two options, either solve for A or for B. So, if you try to solve for A, you may use the triangle ACD to solve for Z. If you try to get B, you may use the triangle BCD to solve for what? Z. So, either way, pwede tayo. So, gamitin ko na lang itong A na yan. So, at this case, let us try to solve. No? Solve for A muna. Solve for angle A. Paano gagamitin? Paano solve? So, at original triangle, sino triangle yan? You have A, B, C. Anong gagamitin ko? Use cosine law. Okay? So, bakit cosine law? Walang opposite side ang given. Okay? So, kanina tayo maglagay ng cosine law? So, apply natin at side A para makuha natin si angle A. So, since dito, angle ang hinahanap natin, hindi natin magagamit yung binigay ko kanina kasi ano yon, no? Gamit nun, basta given yung two sides and included angle. So, dito walang included angle. So, meron pa rin siyang limitation. Kaya nga yung ating mga shortcut, syempre, no, yung ibang approach, may mga limitation yan. Depende sa required data. So, dito, three sides given. Kailangan ko si angle A. So, no choice, babalik tayo sa usual na cosine law.
So solving for side A or angle A cosine law, it would be A squared equal kanina yan, no? B squared plus 1. C squared minus 2BC cosine of angle A. So in that case, pwede ko lang kunin si angle A, didiretsuhin ko, no? Arc cosine. Ilan yung B? That is 130. Yung C, 190. Transpose ko si A, 180 squared. Divide ko na lang ng 2, 130, 190. So, we have now the value for angle A. No? Wala naman na kailangan natin dyan. Wait lang. Di ba ako Yes, yun. Kaya ko mute ko yan. Yun. Okay. So, ano lumabas na value? So, kapag kinompute natin yan, you have arc cosine of 130 a squared plus 190 a squared minus 180. So, try nyo rin pindutin sa inyong calcu, ha? 30 times 190, tsaka ko equal, ayun, 65.35 degree. Okay. I-stored ko na lang ito kay A para eksakto. Shift, i-stored ko kay A. Okay. So, after kong isolve si A, anong gagamitin ko na? So, pwede ko nang i-solve ngayon yung required. Okay. Solving for Z, saan na ako, no? So, to solve for Z, puntahan na natin. At triangle, kanino na? ACD. Ano ulit tayo? Cosine law. At this case, given na you have two sides at included angle. Sino yung two sides? Si 130 at saka sino? 95. Sino included angle? That is what? That is our angle A. So, ibig sabihin, at triangle ABC or ACD, use ulit ako ng cosine law. Pero at this case, diretso na tayo kay Z. O gamitan ko na lang ng ating alternate way. So yung using complex number. So Z now, using complex number, 130. Sino yung included angle? That is A. Angle A, no? 65.35 minus yung kalahati lang ng C, which is 95. Ilabas na lang natin ang sagot sa polar form. Meron na tayong value of Z. Okay? So, I have now 130 shape, angle. I-stored ko si A para eksakto. Walang error. Tsaka ko na equal. No? Shape, complex, in polar form. Tsaka equal ay yun. So, the value of Z, it is now 125 meter. That is the length of a line that divides this triangular lot into two portions. So from D to C, that is our Z, 125. Anong letter yun? Ayun, kapatid. Anong letter? Hostile. Okay? Nakuha? Any question regarding problem number 12? So, dalawang beses lang tayo nag-cosine law. Kasi kailangan natin makuha at least isa sa mga angle na ito, either A or B. So, kinuha ko na lang si A using usual cosine law. Para magkaroon na ako ng two sides at included angle, solving for the third side, pwede ko na gamitin yung cosine law using complex number. Okay? So, iwanan ko yung number 12. So, number 13. So for problem 13, this is another worded problem, no? A 50-meter vertical tower casts a shadow of 62.3 meter. Casts a 62.3 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 41.6. So pag sinabi angle of elevation,
from line of sight or from horizontal reference line, measure angle pataas, no? That is elevation. Pag depression, pababa naman, no? The inclination of the ground is, sir, anong ibig sabihin nun? So, let us consider yung tower ay nakatayo doon sa medyo hillside, no? Yung naka-incline plane or hillside. So, let us consider, draw not to scale, no? Supposed to be, ito yung ground, that is horizontal. Okay? Ngayon, naitayo yung tower dito sa hillside. So, medyo naka-incline ng konti, ano? So, medyo naka-slope yung lupa, naka-incline. So, let us consider ito. Okay? So, ayan yung inclination ng ating ground, no? It is inclined. So, nasa hillside. So, ito yung hinahanap ng problem. Ano kaya itong inclination ng ground? Let us consider that is theta. So, nasaan yung tower? So, sabihin ko na lang, ito yung tower, no? O para sakto yung tower, sir, nasaan yung angle of elevation ng sun? Okay? So, the angle of elevation ng sun from horizontal, ito yon. So, measure tayo pataas. Ilang angle yon? That is 41.6. So, walang point itong aking ruler, ha? So, gawin ko na lang siya approximately 42. Yan. So, kung kukunin natin, ipo-project natin. Ayun. So, nandito yung location ng araw. So, yung inclination niya from the ground, simula dito sa sikat ng araw hanggang dito sa ground, yan yung kanyang inclination. So, sabihin natin, the elevation of the sun, let's say at this case, that is alpha. No? Si alpha is the elevation of the sun, 41.6 degree. So, nasaan yung ating tower? So, yung ating tower, nakatayo, perpendicular, yan, vertical, no? Pagkakatayo, dito sa ating inclined hill. Medyo usog ko na lang natin. Sabihin ko na lang, ito yung tower. Ano? Hindi ko na masyado i-draw yung tower. Vertical line na lang. Ayan. Ayan yung tower. So, kapag kinuha natin yung sikat ng araw, so, ito yung elevation. So, i-project natin yung sikat ng araw no, simula sa taas ng tower hanggang sa ground. Yan yung 42. So, anong ibig sabihin nun? Kung saan tumama yung sikat ng araw hanggang saan yung base ng ating tower, yun, ano? Yan ngayon yung kanyang magiging shadow. Ilalantad ko rito, ito yung kanyang anino, no? Yung kanyang shadow. Yun. Yan. So, ayan yung kanyang shadow, ano kapatid? So, let us consider, ito yung length ng kanyang shadow. Medyo kapalan ko ng konti para mas makita. Yan. Ayan yung shadow. Ito na ba? Parang hindi lumabas yung kapal. Oh, hindi ko pala siya yung yun. So, ayan yung kanyang shadow, ano? So, gaano kahaba yung shadow na yan? So, let us consider, itong shadow na to, ito yung 62.3 meter. At yung taas ng ating tower, ito siya, 50 meter. So, hinahanap, anong value itong inclination na yan? So, para masolve natin yung inclination na yan, ang goal natin muna, mahanap ano yung angle between the inclined plane at saka yung elevation ng sun, no?
Ilipat ko lang pala rito itong angle na ito. Yan. Pag nakuha natin yung angle na yan, let us consider itong angle na ito, ilagay ko siya, that is angle B. So lumalabas, kapatid, na itong elevation ng ating araw, which is 41.6, it is actually the elevation from the inclined plane plus yung inclination ng plane. So that is theta. Kasi kapatid, dapat ang elevation palagi nakasukat yan sa horizontal line. No? Palagi dito. So therefore, this angle plus the inclination of the ground, it is always the elevation itself. Kaya ang goal natin, mahanap itong P. So which means, the value of our theta, it is only equal kanino 41.6 minus whatever the value of angle P. So para makuha natin si angle P, maglagay tayo ng reference. Ito si point A, ito si point B, at ito yung point C. So meron tayong triangle. Okay? Anong klaseng triangle? At this case, oblique triangle. So ang goal natin, mahanap yung value ng P, angle P. Sir, paano po solving yan? So to solve for that, kukunin ko itong angle C. Sir, paano kunin yung angle C na yan? Tandaan, kung maglalagay ako dito ng horizontal line, yan, ibig sabihin, itong angle na ito, that is also the elevation. At yung opposite angle between two intersecting line are always equal. Ibig sabihin, ito kapatid, that is also alpha. Okay? So kung yan is alpha, so itong aking angle C, lumalabas this angle, no? Sabihin natin si angle C, the value of angle C, it should be equal kanino? 90 minus alpha. So, ilan na yan? So, 90 minus 41.6. So, meron kang 48.4. So, kung 48.4 kapatid, sino ang opposite side ng ating angle C? Etong kanyang kaharap. That is the length of the shadow. Meron ka na ngayong magka-opposite. Pag may opposite, anong gagamitin mo? Sine, no? Okay, kapatid. So, eto na siya. Solving for P. Anong gagamitin natin? A triangle ABC. Anong gagamitin ko? Use sine law. Okay? So, lumalabas, sino ang opposite side ng angle P? The height of the given tower. So, using sine law, meron akong 50 over kanina yan. Sine of angle P, it is equal, sino ang given side pa? Yung shadow na 62.3 over sine, sino ang kanyang ka-opposite? That is angle C, which is 48.4. Ayun kapatid, I can have the angle P which is equal to arc sine. No? Meron na akong 50 sine of what? You know, 48.4 over ng shadow, 62.3. Meron ka ng value of P. Pag nakuha mo na yan, okay na, tapos na yung boxing. Kuha mo na agad yung sagot, di ba? 50 sine lang yan na 48.4. I-divide mo na ang shadow, 62.3. Equal natin. Oops, hindi pala pumasok yung arc sine. Ang pumasok is only sine. I-del ko na lang yan. Shift, arc sine. Yun. Equal. So therefore, angle P is what? 36.88. Therefore, the inclination of the ground, which is our theta, nakita na natin ang equation 41.6
minus the angle P of 36.88. So, 41.6 minus ko yung sagot. Ayun, 4.72. That is the inclination of the ground at which the tower is constructed. Okay? So, 4.72. Anong latsra, kapatid? Ayun, RV ba? No? So, yung elevation from horizontal pataas. Pagka kinuha mo yung shadow, syempre, simula sa top, i-project mo lang, no? I-project mo lang yung liwanag ng araw, dapat tatama yun sa top of the given whatever establishment ang gusto mong kunan ng shadow hanggang sa ground. So, kung saan tumama yung projected light hanggang sa ground, draw ka ng line, papunta sa base ng given tower, yun ang kanyang magiging shadow. So, that is 62.3 base sa problem. So, the inclination of the ground, that is only 4.72 degree. Nakuha ba? Any question regarding problem number 13? So, important property na dapat alam na natin, two intersecting lines. Sir, sino nag-intersect dyan? Yung projected light from the sun at saka yung ating horizontal line, nag-intersect yan at one point kay point C. So, opposite angle are always equal. So, from horizontal, papunta sa light or papunta sa araw, elevation, that is alpha. Yung ka-opposite noon, this is alpha. Since yung ating tower is vertical, so with respect to horizontal and the tower, that is perpendicular. So, 90 ito. So, 90 minus alpha, that is the value of C. Para magamit na natin yung sine law. Bakit sine law, sir? Kasi meron ka ng opposite na dita. Yung ating angle C at saka yung shadow, magka-opposite yan. So, we have now sine law. Okay? So, any question regarding problem number 13? Okay? So, iwanan ko yung shadow na yan. Number 14. A pole casts a shadow of 15 meters long when the angle of elevation of the sun is 61 degree. If the pole has leaned 15 degree from the vertical directly towards the sun, what is the length of the pole? So, ito yung problem, ano? So, let us consider, ito ulit yung ating ground. Siyempre, yung ground, horizontal lang, no? Okay, sa draw na to scale na lang siguro dito. Medyo mataas yung angle na 61 eh. So, initially, reality, pag nagtatayo tayo ng poste, lahat naman ng poste, kahit anong klaseng poste, draw na to scale na lang ito, ha? So, ang angle niyan, with respect to the ground, syempre, dapat ano siya, vertical. Okay, ito yung initial na poste. Kaya lang, due to certain accident, nabunggo o sa lakas ng ulan, medyo lumambot yung lupa, sa hangin, tumagilid ngayon, nag-lean. Okay. 15 degree with respect to the vertical. So, 75. Ito ngayon, yung naging itsura ng ating poste. Nakatagilid na. No? Ayan. Ito yung binigay na 15 degree. Directly 15 degree from the vertical. So, ito yung 15 degree, yung pagkakatagilid ng poste. So, kung kukunin natin yung elevation ng sun 61, ito draw na to scale, ha? Kasi pag 61 medyo mataas. Dito na siya, no? Pwede ko rin naman palang gawin. Ayan, sige. Pwede rin naman ito. Kaya lang medyo maliit na yung figure. Sige, kunin natin. Ito siya, no? So, 61 degree. So, ibig sabihin, para makuha ko yun, simula sa taas ng poste, hanggang sa ground, project ko yung liwanag na galing sa araw. Ito yun. So, nandito ulit si araw. So, itong angle na ito ulit yung elevation ng araw. Ilan ito? 61 degree. So, ibig sabihin,
kung saan nakatayo yung poste hanggang saan tumama yung shadow o yung liwanag na galing sa araw, yun yung shadow ng ating poste. Yan. Yun. Ito yung shadow. Okay? So, gaano kahaba itong shadow nito? Parang hindi kita. Ibahin ko na lang yung kulay ng shadow para mas kita siya. Yun, i-blue ko na lang. So, yan ngayon yung ating magiging shadow. So, ang haba niyan, yan, hanggang dito, yan yung binigay na 15. 15 nga ba? Ilan siya? O, tama, 15 meters din. So, ano yung nahanap? Gano'ng kahaba yung poste? Simula sa ground hanggang sa tutok, gaano kahaba yung poste? Let us consider that is L. Okay? So, gaano kahaba yung poste na yan? So, para meron tayong reference, madali mo siyang ma-analyze, lagyan ko ng point. Point A. Ito si B. Ito yung ating C. So, meron tayong triangle A, B, C. Si angle A, that is the elevation. Si B, alam na natin na ang value ng B, ilan kaya ito? Di ba? Nung hindi ito magilid, perpendicular 90. 90 plus 15, ilan yun? So, angle B, it should be 105 degree. So, ibig sabihin, alam mo na rin yung value ng C. Sir, bakit? Kasi ang sum ng interior angle, it is always 180. So, ilan ito? This is 180. I-minus natin sino? Si A at saka yung B. So, ilan yan, no? The angle C is 180 minus yung A, that is the elevation, 61. Yung B, 90 plus 15, 105. Alam na natin that the angle C, ilan yun? 180 minus 61 plus 105, 14. Yun. Degree. Therefore, tapos na yung boxing. Triangle ABC, ano ulit ang gagamitin natin? Sigurado may mag-opposite na dyan. Use sine law. Okay? Ang opposite ni angle A is si L. Ang opposite ng shadow is C. So using sine law, lalabas L over sine. Angle A is what? 61. Equal. Yung shadow, gaano ka ba shadow? 15 over sine. Sino opposite angle ng 15? That is C. Ilan yung C? 14. O, kuha na. L is equal kanino? Ipindutin mo na lang. 15 sine 61 over sine of 14. O, yun yung sagot dyan, kapatid. That is the length of this given cone. 15 sine 61. Divide. 14. Ayun. Tsaka mo equal. 54.23 degree. That should be the answer. Meron ba? 54.23. Ayun, nakasilip mga kapatid. Anong gatwa? Meron ka? Balik ka. Okay? So, mas madali talagang mag-solve. No? Mag-solve ng mga worded problem ng triangle. Kasi ang magiging effort mo na lang dyan, kung magaling kang mag-drawing, tapos agad. Kailangan lang is makuha mo ng tama yung triangle. Sigurado naman triangle yan kasi triangle. So pag nakuha mo na tama yung triangle, tapos na. Susuplayan mo na lang ng formula. May mga formula tayo, yung dalawang binigay ko kanina. Kuha mo na. No? Right triangle at saka oblique lang ang pinag-uusapan dyan. Okay? Kaya ang effort nyo lang ito. Pag nakuha mo na tama ito, okay na. Tapos na yung boxing. Kuha mo na agad yung sagot niya. Okay? So, iwanan ko yung number 14. Okay. Iwanan muna natin yung plain triangle.
or plain trigo. Kasi nandito is spherical. Sir, ano yung spherical triangle na yan or spherical trigonometry? So pag sinabi nating spherical, ibig sabihin, that is a triangle based, sa surface of the sphere. Yan. No, kumbaga, pag kumain tayo ng watermelon, yung kalahating slice, pag tinignan mo yon, triangle siya. Ano lang pinagkaiba? Arc yung kanyang mga side. So kung babalikan natin yung ating spherical triangle, spherical triangle, so galing lang siya sa sphere. So let us consider ito siya, no? Hmm. Hmm. Yun. Ay, tanggalin ko muna yung mga hindi natin kakailanganin dyan. Ayun. Okay. So let us consider, ayan, sa ating sphere. Example na lang, yung ating globo, no? So, ating globo, okay, yung ating globe. So, meron tayong dalawang line dyan, palagi perpendicular, no? Yung horizontal na circle, anong tawag nga natin dito? This is the latitude at yung nakapa-vertical is the longitude. May kanya-kanyang angle yan. So, kapag kumuha tayo ng dalawang longitude at saka isang latitude, kalahati, so makuha mo, eto ngayon, meron tayong triangle diyan. Pag tinignan mo, this is a triangle. Yan nga lang, ang pinagkaiba, yung bawat side niya is naka-arc. Kaya ang tawag natin is what? Spherical triangle. So, nasaan yan, no? So, let us consider, ito yung spherical triangle na kailangan nating i-consider. Ito siya, ano? So, simula dito sa ating North Pole, kunin ko to. Ayan. At saka itong part din ng ating latitude. So, ayan yung ating spherical triangle. So, tinawag siyang spherical triangle kasi that is based on the surface of the sphere. So, nasaan yung mga sides ng ating triangle? So, ganun din, pwede nating ilagay ito. This is what? This is angle C or i-separate ko siya rito, no? So, ilagay ko siya rito, assuming ito yung ating spherical triangle na kinuha.
Yan. Okay? So, triangle pa rin yan. Ang pinagkaiba lang, arc yung bawat side na, no? So, ayan, yung ating spherical triangle. So, triangle kasi three sides pa rin. Ang pinagkaiba lang, galing siya sa surface of the sphere. So, ganun din yan. Let us consider, ito yung vertex C, vertex A, at saka vertex B. So, yung mga vertex, that is also the interior angle. No? Ito rin yung ating magiging angle C, angle A, at saka sino, angle B. Okay? Then, yung bawat side, ganun din ang description. So, this is side C, this is side B, at ito is what? Side A. Ngayon, ang difference lang, sa plane trigo, yung mga side is naka-length, no? In terms of length. Ito, yung ating spherical, yung kanyang side, dahil arc yan, it is also measured in terms of angle. So, ang tawag natin dito is arc. So, paano at saan makukuha yung arc yan? Since galing yan sa isang sphere, so kapag kinuha ko yung center ng sphere, ito yan. So, nag-draw ako ng line from center towards the surface of sphere. Ito is the radius of sphere. So, that is R. Ganun ulit, dito sa aking North Pole, surface ng sphere, pag kumuha ulit ako ng line towards the center, this is also what? R. So, pag kinuha natin itong angle na yan, that is the central angle kung tawagin between these two R. So, itong angle na ito ngayon, sino? Yung ating angle or side C, which is measured also in terms of R. Eh, di ba, pag ito pinroject ko palabas, ito rin yun. Same lang din yun. That is the angle between this radius plotted from this point up to this point. Ha? So, ibig sabihin, yung spherical, etong side niya, that is also in terms of angle. Eh, pwede rin namang kunin yung length nitong side na to. So, kung kukunin natin yung length ng bawat side, let's say, gusto kong express ang length niyan, ang tawag natin is length of arc. So, ano ang length of arc ng ating side C? Kung babalikan mo sa geometry, to get the length of arc, that is the radius multiplied kanino? Yung angle. So, radius of the sphere multiplied the arc angle C, that is the length of the side C. Okay? So, kung gusto mong sukatin in terms of length of arc ang gagamitin mo, which is RC. Pero sa spherical, itong mga sides na to, that is also measured in angle. Ha? Yan yung isa sa difference between nung okay? So, ayun yung value ng bawat. So, ibig sabihin, eto pag sinukat mo yung length niyan, that is the radius of the sphere multiplied dito sa angle. Yun nga lang, para makuha mo sa length, dapat etong arc length na to, o itong ating arc C, i-convert mo lang into radian para makuha mo yung length ng bawat side. Okay? So, ayan yung ating spherical trigo. Anong difference? First difference, yung sides, that is in terms of arc. That is the first difference. Now, second difference. Ano yung second difference ng spherical? Sa plane trigo, pag inad mo si interior angle A, B, C, palagi is what? 180. Sa ating spherical, since ang bawat side is arc, kapag kinuha mo yung sum of the interior angle for spherical, okay, this value, it is not equal to 180. Most of the time, it is greater than 180. Okay? O sabihin na lang natin, it is greater than 180. Mas malaki na sa 180 kasi naka-arc yan. So, kapag kinuha natin yung difference nito, si A plus B plus C, minus natin si 180, ang tawag natin dyan is your E.
Sino yung ina yun? Yun na nga yung tinatawag na spherical excess. No? So, spherical excess ang tawag rito. Kasi nga, trigo. So, triangle din ito. So, dapat sa triangle, 180 ang sum. But since spherical yan, so yung sum ng interior angle greater than 180. Yung sumobra sa 180, ang tawag is what? Spherical excess. No? Ilang naman ang difference niyan? Sa plane, 180 exacto ito. Okay? Pero sa spherical, greater than 180. Sa plane, itong mga side, naka-length. Sa spherical, yung mga side usually naka-angle din in the form of arc. Okay? So how to handle this spherical triangle? So triangle pa rin yan, so dalawang solution pa rin ang gagamitin natin. Kanina sa plane, meron tayong solutions for right triangle. So ganun din dito. Dalawang solution lang din ang gagamitin natin. Meron tayong solution for right spherical triangle. Okay? So, paano natin malalaman na right spherical yan? Palagi dito kapatid, basta right triangle, meron tayong 90 degree. Dapat yung angle C, it is always 90 degree. No? Yung angle C, 90 degree. Spherical yan. Okay? So, kung ang spherical triangle mo is right, which is angle C is 90, ano yung solutions na pwede natin gamitin? So, kung kanina meron tayong Pythagorean theorem, dito naman meron tayong tinatawag na Napier's rule. Okay? So, kakilala nyo ba si Napier's rule? Yun lang ang gagamitin natin. Narinig nyo na ba si Napier's rule in solving spherical triangle, kapatid? Na-encounter nyo na si Napier's rule? Anyone? Naalala nyo ba si Napier's rule? Familiar dyan sa Napier's rule, kapatid? Anyone from the group? Ha? Kilala niya? Hindi niyo ba kakilala si Napier's rule? Okay, so sino ba si Napier's rule? So pakilala natin, ano? So si Napier's rule, ginagamit yan to solve for any unknown sa ating right spherical triangle. So dalawa yan, kapatid. So sino yan? Yung tinatawag nating co-op rule na lang. Sign or co-op rule. Co-op rule. Sir, ano yung co-op rule na yan? Ano? Co is cosine, op is opposite rule. Then, yung isa, dalawa lang yan. Ano? Meron tayong tinatawag na taad rule or tanad rule. Ano yung taad rule na yan? Ano? So, yung taad rule, tangent adjacent rule. Sir, paano yun? So, para magamit mo ito, kailangan mo lang alamin yung ating tinatawag na spherical circle. Yan. So, sir, ano tong spherical circle na yan? Dito sa spherical circle na ito, hatiin mo lang yan sa 5 portion. Napier's pizza, yung tawag ng iba. Okay? Hatiin natin sa 5 portion. Ito yung pinaka-center. Okay. So, assuming, ayan yung ating neighbor's pizza. Walang problema kahit magkakaiba yung size. Basta 5 portion ba yan? Kulang, hindi siya 5 portion. Tama lang. Yung
Yun. Okay? 5 portion. So, hatiin mo lang yung isang circle in 5 portions. So, tawag natin dyan, Napier's Pizza. Sir, bakit kailangan natin dyan? Ano? So, ilalatag mo rito yung natitirang sides at saka angle ng ating triangle. Okay, sir, paano po ilalatag yun? Since kapag right triangle yan, right spherical, si angle C is 90. So, hindi na siya kasama. So, ibig sabihin, 5 na lang ang pinag-uusapan natin. Yung tatlong side C is small letter A, B, C, at saka itong A at saka B. Okay? So, itong 5 natitira na yan, yun ay ilalagay natin dito. Sir, paano po maglagay? Kahit saan ka mag-start dyan, walang problema. Kung nag-start ako rito, okay lang. Sir, paano po ang paglalagay niyan? So, syempre, alphabet lang tayo. So, ibig sabihin, kung ilalagay ko rito si A, okay, pwede kong ilagay dito si B or dito, kahit saan. So, ang kasunod ko is B. Let's say, ilagay ko na lang dito is B. Yun. Okay. So, after kung ilatag si A, kahit saan pa mag-start, kung dito ko ilagay si A, pwede ko ilagay dito si B or si B. Basta palagi, magkatabi itong dalawa, A at saka B. Next. Okay. Tignan mo ngayon kapatid. A, B. Okay. Sinong kadikit na angle ni A? Capital B. So, ibig sabihin, ididikit ko dapat kay A, si B. Which means, nandito dapat sino? B. Mabase pa rin dito sa triangle yan, ha? So, ang una mong ilalagay si A. Kahit saan ka mag-start dyan. Tapos, ilalagay mo si B. Palagi, itong A at B, adjacent kasi yan. Magkasama. Okay? So, next nun, after kong ilagay, so makita mo na ngayon sa triangle mo, ang kadikit na angle ni A, sino? Si B. Sino kadikit na angle nung side B? Si A. So, ibig sabihin, yung kadikit, ito. So, yung natitira, this is side C. Nagets ba yung paglalagay, no? Ganun lang siya. Ngayon, lalagyan ko lang ito ng bar, bar, at bar. Mamaya, explain ko ano yung ibig sabihin ng bar na yan. Ang kailangan lang, alam mo kung paano lagyan ng mga variables itong Napier's Pizza. So, galing lang dito, susundan mo lang ito. Ayan. Tatanggalin mo lang si C. O, ayan. A and B, magkadikit. Sino kadikit na angle ni A? Si B. Sino kadikit na angle ni B? Si A. O, ayun siya. Kung paano yung arrangement mo sa spherical, yun din ang arrangement nito. So, hindi ka maliligaw. Ito ha. Naintindihan kung paano ko nilatag itong mga remaining sides at saka angle dito? Kung paano pagkakalatag sa iyong spherical triangle, ganun din dito. Okay, so pagka nailatag mo na yan, anong sinasabi ng co-op rule? Under Napier's Pizza, if you want to evaluate, sign lang ha, sign function. If you want to evaluate the sign function of any angle at side, kasi itong mga side angle din yan, so pwede mong evaluate yung sign function yan. So ang sinasabi ng sign or ng co-op rule, if you try to evaluate the sign function of any angle at saka side dyan, it is always equal to cosine of its opposite. Sir, paano yun? Ito ibig sabihin ng co-op rule. Let's say, gusto kong i-evaluate ang sine. Palagi sine lang ha. Sine. Gawin ko na lang itong side A. Gusto kong evaluate si sine A. So, sine A, equal daw yan sa product ng cosine of its opposite. So, pupuntahan mo ngayon dito. Ito si A. Nasaan yung opposite? Paano malalaman yung opposite? Pag sinabing opposite, yung hindi niya kadikit. Ang kadikit ni A, si B, at saka si capital B. Ibig sabihin, ito adjacent. Di ba pag adjacent, yung kasunuran. Adjacent ni side A, si side B, adjacent din ni A, yung angle B. So therefore, itong dalawa na hindi nakadikit kay A, it is considered as what? The opposite. So the opposite of your A here sa Napier's Pizza is the value of this side C at saka angle A. Ang sinasabi ng co-op rule, sine A, it is equal kanino? So cosine, kunin ko sino? Yung A. Tapos may bar lang. Multiply din sa cosine nino? C. Yan ang ibig sabihin ng co-op rule. Palagi sine yan. Cosine of opposite. Product of the cosine of its opposite side
base dito sa Napier's Pizza. Naintindihan ba ito? Gets natin yung co-op rule? Nasundan? Hindi lang palagi si A ha. Let's say, kay B. Sino opposite ng B? Itong capital B at saka sino? Yung C. So, ibig sabihin, pag in-evaluate ko ang sign dito, it should be cosine of angle B multiplied to cosine C. Yun ang ibig sabihin ng co-op rule. Naintindihan ba kapatid? Gets natin? Gets nyo itong co-op rule? Clear? Naintindihan ba? Okay. So, tatandaan ha, pupupahalata. Ngayon, sir, ano po ibig sabihin nitong may bar? Yung may bar, ibig sabihin yan, yung co-function or complement. Okay? Complement or co-function. Okay? Sino ang co-function ng cosine? Sino co-function ng cosine, kapatid? Kanina? Sino yung co-function ng cosine? Di ba sino siya? Si sine. So, ibig sabihin, nung complement na yan, let's say, cosine of C bar. Sino ang kanyang ka-co-function? Sine. Sine C yun. Yan ang ibig sabihin. Kung kinuha ko yung cosine of A bar, ibig sabihin, sino ang co-function din ng cosine? Sine. Magiging ano siya? Sine A. Complement ang tawag. Okay? Nakuha ba kapatid? Gets? So let's say, yung tangent A bar, sino ang co-function ng tangent? That is cotangent. Okay? So lahat ng may mga bar, ibig sabihin, ang gagamitin mong function sa kanila, yung kanilang ka-complement or ka-co-functions. Okay? So clear yung co-op rule. Sine, palagi sine lang yan. So sine of A is equal to cosine A bar times cosine C bar. Ngayon, yung second rule is taad rule. Ta is tangent. Ganun ulit. To evaluate the sine of any sides and angle here, pwede kang gumamit ng ta, that is tangent of its adjacent. So for example ulit, gusto kong evaluate si sine A, pero using tan-ad rule. Ano yung tan? Tangent. Adjacent. Sino adjacent ni A? Yung adjacent yung kadikit. Sino yung kadikit niya? Itong dalawang B. So ibig sabihin, si sine A using tan-ad rule, that is tangent of B bar, multiplied kanino? Tangent B. So, yun ang ibig sabihin. Since may bar ito, co-function. Sino co-function ng tangent is cotangent. So, instead of tangent B bar, it can be computed as cotangent B. So, yun yung sinasabi ng Napier's rule. Kailan lang siya applicable? Kapag right spherical. Kailan siya right spherical? Kapag si angle C palagi. Si angle C should be 90 degree. So, dalawa lang ulit yan. Napier's rule kapag right spherical. Either co-op rule or tan-ad rule. Naintindihan ba kapatid? Itong co-op at tan-ad rule or ta-ad rule? Clear? Gets natin ito? Para kanina lang sa right spherical. Sir, pag hindi siya right spherical, ganun lang ulit kanina. Solution naman for oblique. Okay? Pag oblique, dalawang law lang ulit ang gagamitin natin. Sino lang yon? Sine law or cosine law. Ano ang sine law? Kaparehas lang ng sine law ng plane. Ano lang ang difference? Since the sides are also angle, so literal na sine. So, ang sine law ng oblique spherical, literal na sine law. Ano yun? The sine of side A, i-divide mo sa sine of angle A equal sa sine of side B over sine of angle B equal sa sine of C over sine of angle C. Yan ang sine law ng oblique spherical
triangle. Literal na sine law. So ha, kung hindi pwede ang sine law, kailan lang ulit pwede ang sine law? Pag may opposite. So kung hindi pwede ang sine law, anong gagamitin mo? Cosine law. Since ang side is also angle, so literal na cosine. So ito naman siya. Cosine of side A, ano ang mnemonics? Yung sum of two angle for cosine. Cos, cos, sin, sin. So ito magiging cosine of B, okay? No, cosine of B, cosine of side C, plus sine of side B, sine of side C multiplied sa cosine of angle A. Yun lang siya, cos, cos, sin, sin. So everything will follow. Kung ito si B, ito naman si A. Okay? Ito naman si angle D. Ganun lang siya, kapatid. Kung si C naman ito magiging ano lang ito, A. So on and so forth. So pag cosine law, cos, cos, sin, sin. Diretsong cosine law. Pag sine law, diretsong sine law. Ano ulit ang consideration? Pagka walang opposite side, cosine law ka. Kung may opposite, sine law. O yan lang ulit ang solution ng ating right spherical triangle. Right triangle or oblique. Pag right triangle, anong gagamitin? Napier's rule. Pagka hindi siya right triangle, anong gagamitin? That is oblique, either sine law or cosine law. So, paano gamitin yan? So, number 15, meron tayong spherical triangle, ABC. Ayun, maliwanag. Ang angle C is 90. So, ano tayo? Right spherical. Binigay ngayon, yung side A is 50 degree. Tulad ng binanggit ko, pag spherical, ang side naka-angle din. So, si side A is 50, side C is 80. Ano hinahanap? Yung ating side B. So, eto lang siya, kapatid. Ano? For number 15, ito yung mga given. Yung angle C, that is what? 90. Ano pa ang given dito? Si side A, 50 degree. Yung side C, ilan siya? 90 degree. So, sino ito? Therefore, this is a right spherical triangle. Ano hinahanap? Required. What is the value of side B? So, how to solve for side B? So, para makuha mo yan, gagamitin mo to. Palagi reference yan. So, pag hindi pa sanay, ganito ang gagawin natin. Ano? So, ikakopy ko na lang ito dito para hindi ko siya ulit isulat. So, pagka kinuha mo na yung neighbor's pizza, lagyan mo lang ng reference or lagyan mo lang ng tanda kung sino yung given. Checkan ko yung given. Ano? Sino ang given? Ito. Sino pa? Ito. Okay, sinong nawawala? Ito. Yan. Tatlo palagi ang given dyan. Hindi pwedeng dalawa lang. Okay? Okay, so ang given, side A, side C, ang nawawala is B. Dalawang rule lang ang gagamitin ninyo. Co-op rule or tan-ad rule. Palagi is sign. Kung ito hinahanap, kapatid, kung nagigets nyo, anong rule ang gagamitin ko to solve for B? Co-op rule ba or ta-ad rule? Sa tingin ninyo, kapatid, sabihin na lang natin, ito yung rule 1 at ito yung rule number 2. Alin ang gagamitin nyo kung kayo mag-resolve? Rule 1 or 2 ng Neighbor's rule? 1 or 2, kapatid? Sige nga, kindly consider. Sige nga, kapatid. Kung naintindihan, kung nagigets yung binabagit kong co-op at ta-ad rule, so dito sa problem na to, eto na ha, naka-check na. Ang given, side A, side C, ang hinahanap B. Anong gagamitin mo? Co-op rule or ta-ad rule? Anyone from the group? 1 or 2? Alin sa dalawa ang gagamitin nyo para masolve natin itong B? Sa tingin ninyo, kapatid? Co-op or ta-ad?
1 or 2? 1 is co-op, 2 is TAAD rule. Anyone from the group? Sige nga. Kung nandiyan pa. Rule number 2. 2. Sino ba? Okay. Pag rule number 2, saan ko siya apply? Kay A ba or kay B? Kapag kay A, sine of A, B, tangent B, meron ba tayo nito? Wala. Pag dito ka nag-apply, meron ba nito? Wala. So, ibig sabihin, hindi mo magagamit si TAAD rule. So, sino pwede mong gamitin? Co-op rule. Okay? So, paano sir? Apply ka ng co-op rule kay C. Ibig sabihin, kapag nag-apply ng co-op rule dito, sine of C, sino opposite niya? A at saka B. Alam natin ang value nito, alam natin yan. So, masosolve mo si B. Not necessary na unknown siya, doon ka mag-a-apply. So, nakadepende kung sino yung given data. Okay? So, tulad dito, ang pwede natin gamitin dyan using co-op rule. Kanino ko i-apply? Co-op rule at C bar. Anong ibig sabihin nun? Therefore, pag kinuha ko ang sign of C bar, pagka co-op, opposite. So, cosine of what? A multiplied kay cosine B. May value tayo ng C, may A. Masosolve mo sino? Si B. May bar ito. So, ano yung co-function ng sine? So, ibig sabihin, ito magiging cosine C. Kaya yung ating final equation, cosine of C is equal kanino? Cosine A times kanino? Cosine B. Kuha mo na. Ibig sabihin, yung B, it is only equal to our cosine nino. Cosine A or cosine C, i-divide ko siya kanino? Cosine A. Tapos, using the inverse trigonometric function for cosine. So, ano lumabas? This is our cosine of cosine. Ano yung side C? 50 over cosine. Ano si side A? Side A is 50, C is 80. Bakit naka 90 ito? 80 ito kapatid ha? So, cosine 80. Ayun. Meron tayong sagot. Cosine tuloy. Our cosine of cosine 50. Divide mo lang ng cosine 80. Yun. Tsaka mo na equal. Yan yung sagot. Uy, may math error ako rito. Our cosine of cosine C. Baligtad pala. Baligtad yung aking lagay na value. Si C is 80. Si A is what? 50. Ayun. Kaya pala nag-math error. Baligtad yung pagkakasulat ng value. Oops. 80. Yan. Tsaka may equal. Ano lumabas? 74.33 degree. That should be the value of our side B. Ayun, eksakto. Anong letter? Okay. Nakuha kapatid. Nakuha. So, ibig sabihin, pwede kayo mag-apply kahit saan. Basta sign. No? Pagka co-op, dapat nandoon yung opposite. Pagka tan-ad or ta-ad, dapat nandoon yung adjacent. So, dito, since hinahanap si B, ito ang given, hindi ka pwedeng mag-ta-add rule dyan. Sir, bakit? Kasi pag nag-ta-add rule ka rito, tangent ni A times tangent ng angle A bar. Wala nang given ito. So, hindi natin siya masosolve. Kung dito ka naman maglalagay ng ta-add rule, ito naman yung nawawala. So, hindi pwede sino? Si ta-add rule for this given set of data. So, sino pwede natin gamitin? Co-op rule. So, kapag nag-co-op rule ka ng baka dito nyo nakikita, sir, ito yung nawawala, dito ba tayo mag-a-apply ng co-op rule? So, kahit saan dyan pwede. Basta ang required, nandoon yung dalawang data. Okay. Nakuha? Clear? Naintindihan? Any question regarding problem number 15? Kung paano gamitin itong Napier's rule, co-op or ta-add rule. Kailangan lang, ang una, tandaan nyo kung paano arrangement ito. Ang arrangement nito,
kaparehas lang ng arrangement niya. Tingnan nyo kapatid, no? A, B, small b, A, at saka C. Pare sa parehas. Tatanggalin mo lang palagi itong angle C. Okay, clear? Naintindihan ba kapatid? Clear? Diyan sa spherical triangle. Okay, so may tanong kapatid. Any question? Number 16. Ulit tayo. Spherical triangle, angle C is 90. Lagyan natin yung given data. So, right ulit yan. Sino ang given? B. Side B, ilan siya? 45.5 degree. Sino pa ang given? C. Ilan daw siya? 130 degree. Anong hinahanap? Required. A. Angle A. Okay. So, para makuha, ilalatag ko lang ulit dito yung ating neighbor's pizza. Lagyan natin ng check ang given para may reference. Sino ang given? Ito. Sino pa ang given? Ito. Sinong nawawala? Ito. Okay. Talong. Anong rule ang gagamitin ninyo? Number 16. What rule? 1 or 2? 1 is co-op, 2 is taad. Anong rule kung kayo magsusolve? 1 is co-op, 2 is taad. Anong rule ang applicable to solve for angle A for this given problem? Use, anong rule ang gagamitin nyo to solve for this one? To solve for this one? Anong rule ang gagamitin natin? Maliwanag na dyan, gagamit na tayo ng taad rule. Tama kapatid? Yun. Taad rule, kaya natin i-apply directly kanino? Kay A bar. So kapag in-apply natin si taad rule at A, ibig sabihin, siya yung sign. Sign of A bar equal kanino? Tangent of C bar times tangent of B. May bar ulit, cofunction. Sino yung cofunction ng sign? Cosine. Okay. Cofunction ng tangent? Cotangent. C, tangent B. Sir, wala tayong cotangent sa calcu. Ano reciprocal ng ating cotangent? Tangent. So, magiging ano na natin ito? Tangent of C. Yun. So, babalik lang siya kanino? Kay tangent C. Tangent si Tuloy. 1 over, no? Cotangent reciprocal niya is 1 over tangent. So, magiging tangent of B nakadivide kanino? Tangent C. Ha? So, therefore, the value of A now are cosine na lang. Tangent B, tangent of C. Okay. Pindot na lang yan. Arc cosine. Tangent. Ano ang value ng B? 45.5 over tangent. Ano si C? 130. Yung kapatid, equal mo, may sagot ka na. Arc cosine of tangent, 45.5 divide tangent, 130. Equal, ayun, 148.64 degree. Anong letter? So, nandito, 168 degree and 38 minutes. Kung naka-minutes lang yan, kada 1 degree, ilang minutes yan? 16. No? So, para hindi ka na lang mag-convert, pindutin mo lang ito. Ito. I-convert niya lang yan into degree, minutes, and seconds. Pag pindot ko dyan, ay, ibig sabihin, 148 degree, 38 minutes, and 8.01 seconds. Kung gusto mo nakadesimal, pindot mo. Babalik siya. Okay? In degree, minutes, and seconds. Okay lang yan. So, therefore, anong letter ito? Dog style. Okay, nakuha? Any question regarding problem number 16? Ganun lang kadali yung right spherical. Yun nga lang, ang effort nyo, ha? Ito muna, ha?
Pero pinakita ko na sa inyo kung saan nanggaling ito, ha? Arrangement lang yan ng sides at saka angle dyan sa ating spherical triangle. Okay. Clear tayo dyan? So, try natin itong number 17. From a given spherical triangle, given yung mga sides. Okay? So, side A, side B, and side C. It has a spherical radius of 5 meter. Compute its perimeter. Di ba pag perimeter, ano lang yan, no? Sabihin natin si P is perimeter. Di ba ang perimeter is summation yan nung length ng bawat side. No? Sa si X. Sino yung X? Pwede natin i-represent yung length of every side. Di ba? Yan naman. So, ibig sabihin, length. Yan. Ngayon, sa spherical, tatlo yung side natin. Pero dapat, length. Sino yung length? Ang length ng bawat side is the arc length A, at saka sino? Arc length B, at saka sino? Yung arc length C. Eh, alam na natin kanina na ang formula to solve for arc is R multiplied whatever the angle. Etong angle na ito, that is the sides in terms of angle. Yun nga lang, dapat ito, nakaano siya, radian. Madali nang i-convert in degree to radian. So, ibig sabihin, kapag kinuha-perimeter ng isang spherical triangle, etong mga side na to, naka-degree, gagawin kong radian. Pag ginawa kong radian, meron lang ako multiplier na pi over 180. Just to convert the degree into radian. Tama. Ngayon, i-factored out ko na lang yung radius. Sino lang matitira? Yung side A, B, at saka C na naka-express in terms of angle. Yun na ang perimeter ng ating spherical triangle. Pero kung plane lang yan, tatanggalin mo na ito. Wala na ito sa plane. A plus B plus C na yung perimeter. Okay? So in that case, kuha na natin. So the perimeter of this spherical triangle, pi over 180, just to convert degree into radian. Multiply, ano ang spherical radius? That is pi. Times summation ng bawat side. 77 degree, 36 minutes, plus 63 degree, 17 minutes, plus 107 degree, 23 minutes. Equal mo, may sagot na tayo. So, ganito lang ini-input niyan. Ano? I have shift pi over 180 times 5. Times natin. Okay, input natin yung angle. 77, pindutin ito, degree. 36, pindot ito para minutes. Okay, kung wala na seconds, okay na yon. Ganyan yung 77 degree, 36 minutes. So, plus 63, pindot ulit nito. Hanapin mo sa lahat ng calculator, meron ito. Ganito rin ang kanilang symbol. Hanapin mo lang. Kahit anong calculator, may ganitong symbol to represent degree minutes. Okay? 17, pindot ulit, degree and minutes yung ibig sabihin. Plus 107 degree, 23 minutes. Yan. Tsaka mo na i-equal, yun na yung sagot. So, since ginamit natin to na naka-degree minutes, kung gusto mo in decimal, kasi length ang pinag-uusapan, pindutin mo lang itong SD. Meron din yan sa ating calculator. Ito lang. Look. Yun. Or, ito na mismo. Diba dito, ito na rin. Ito rin pala, matinis dito pa. Pindutin mo lang ulit ito para maging decimal. Yun. So, in decimal, 21.66. Now, that should be the answer. Anong unit? Siyempre, meter niya. Pwede ko nang gamitin 21.67 meter. So, that should be the answer. Anong letter? Ayun. It should be, ba?
Kuha kapatid, any question regarding number 70? Perimeter, ha? Summation lang ng length. Okay? Iwanan ko kapatid. Number 18. Ayun, binanggit oblique triangle. Okay, solve for angle C. So since oblique yan, ibig sabihin si angle C, it is not 90 degree. So sino-sino ang given? Lagay natin A. 80 degree. Yung C, side C, sino ang given? 115. Sino pa ang given? Angle A, ilan siya? 72. Ano daw ito? Oblique. Spherical triangle. So, sinong hinahanap? Ano ang value ng angle C? Pagka oblique, dalawa lang yan, sine law or cosine law. Anong gagamitin nyo kapatid? Kung kayo ang magsusolve to solve for angle C for oblique. Sine law or cosine law? Sine or cosine, kapatid? Anong gagamitin niyo? Sine law or cosine law to solve for angle C? Sige nga, lumakas na yung ulan dito. Ano sa tingin niyo? Sine law or cosine law? Dalawa lang yan, pag oblique, sine law or cosine law. Anong gagamitin niyo? Sine law or cosine law? Anyone? Anong gagamitin natin to solve for this one? Sine law or cosine law ba yan? Anyone from the group? Kung nandiyan ba? Sine law or cosine law, kapatid? Use what? Anong gagamitin ninyo kung kayo magsusolve niyan? Sine law or cosine law? Sa tingin niyo, anong solutions, anong method ang gagamitin mo to solve for angle C? Yan ang given. Side A, side C, at angle A. Anong gagamitin natin dyan, kapatid? Nandyan pa ba? So, nakikinig mo ba? Yes! Engineer Dator. Engineer Luzon. Signed law. Okay. It should be signed law. Sir, bakit? Ayun. May magka-opposite. Side A, angle A. Basta may magka-opposite, signed law. Matik yun. So, use signed law. Okay, so ang lalabas that sine of side A over sine of angle A equal lang yan sa sine of side C over sine of angle C. O, ayun na. Cross multiply na lang. Angle C, it should be equal to arc sine na lang. Ano? I-cross multiply ko sino? Si sine A na nakamultiply kay sine side C over ng sine of side A. Ayun kapatid. Okay na. Angle A, given yan. O, ano ang value niya? $72. Side C, that is 115 over sine ng A, side A is 80. Ayun. Okay na. Kuha niya. So, shift arc sine O sine 72 times sine of 115 over sine of 80. Ayun. Tsaka mo na equal. Ilan ang lumabas mga ikan? 61.07 degree. Yun yung sagot. 61 will do.
Anong letter? Ayun, that is, madali lang yan. Hindi nyo lang, syempre, tulad tinanong ko kanina, hindi lahat yata, tinuturo itong mga spherical. No? Hindi na nakakukuha, lalo na kung wala ka sa STEM, hindi na yata maituturo yan. Minsan, kahit nasa STEM, yung iba, hindi na tinatakel itong spherical kasi more on navigation yung application nito. Sa navigation ng application itong spherical. Yan. Okay. So, number 19. For number 19, spherical triangle ulit tayo. Area. So, ano ba area ng spherical triangle? So, pag kinuha natin yung area ng spherical triangle, ang derivation nito medyo masakit lang sa bangs. Okay? Masakit lang sa bangs. Kasi ang derivation nito is double integration. No? Kasi surface. Pwede tayong gumamit ng double integration. Yung surface area, yung tinatawag. No? So, dito, no need na. The area for spherical triangle, so, ganun pa rin siya. Meron ka lang palagi pi over 180. That is just to convert degree to radian. Kunin mo si r squared. Galing din siya sa sphere, no? Surface. Ano ba surface area ng sphere? Kapag kabuo, surface area ng sphere, ano yun? 4 pi r squared. Yung spherical triangle, portion lang ng sphere. Kaya yung area niya, that is also in a form of what? R squared. So, i-multiply mo lang sino? CE. Yan lang ang formula. Wala nang iba. Sino ito? Area of spherical triangle. Ito, alam na natin, spherical excess. Ano nga ang value ng spherical excess? Si angle A, angle B, angle C, i-minus mo sino? 180. Yan yung ating E, or that is the spherical excess. Pero dyan, given na pala lahat eh. Ano yung nahanap? What is the radius of the sphere? O direct substitution. Radius, that is just the square root of what? Area over kanino lang. Pi over 180 times the spherical excess. No? Lagyan na lang natin area ng ating spherical triangle or area ng triangle. O lahat naman ng data available, formula-based lang yan. Pero pag nakalimutan mo yan, kapatid, abay. Integration ang derivation yan. Medyo masakit-sakit ng konti sa bangs, lalo na't wala pa tayo sa integral calculus. 327.25, i-divide ko lang ng pi over 180 times the spherical excess of 30. O, may sagot ka na agad. Yun na yun. Anong value? Square root. 327.25. Divide lang ng shape pi over 180 times the spherical excess of 30 equal. So, you have 25 kilometer. Since ang area is square kilometer. Anong letter? Ayun, that should be valid, Tara. No? Yan lang yung formula ng area of spherical triangle. Okay. Word problem lang ng spherical triangle number 20. Oh, navigation, ano? An airplane flew from Davao, whose latitude is 14 degree north and longitude of 121 degree 30 minutes east on a course of south 30 degree west and maintaining an altitude, a uniform altitude. At what longitude will the plane cross the equator? Wisit ito, kapatid. Kanina, binanggit na natin yung latitude.
Yung latitude, that is the horizontal circle. So si latitude, ang reference mo, equator. Okay? Yung longitude, that is the vertical. Ang reference mo doon, yung ating prime meridian o yung ating GMT. So, paano yun? Let us consider, ito yung ating globe. So, ito yung equator. Okay? Lahat ng circle parallel sa equator, ang tawag natin is what? Latitude. Okay? So, sa taas, north, sa baba is south. So, sa equator, that is 0 degree. So, kung maglalagay tayo ng isa pang latitude, ayan, okay? So, tanggalin ko na muna ito. Ito yung equator. Sa gitna, yan yung mismo yung yun. Pala, binura ko muna ito eh. Para hindi siya mahirap po rin mamaya. Okay, ayan yung equator. So, that is 0 degree. So, pag naglagay tayo ng another horizontal line or horizontal circle, this is the latitude. Yan. Okay, kapatid. Iangat ko lang ng konti. So, ayan yung ating latitude. Okay? So, nasaan yung longitude? So, si longitude naman, oh, vertical yan, ano? Yan, that is longitude. Ngayon, saan ang reference ng longitude? Paano magsukat ng angle? So, yung reference natin is prime meridian. Sir, saan yung prime meridian na yon? Ito yon, itong gilid na ito. So, yung prime meridian o yung GMT natin. Sir, saan makikita yung GMT o yung tinatawag na Greenwich Mean Time? So, doon nakabase palagi. Saan lugar banda yon? So, ang lugar na yon, that is nasa bandang London. No? Doon yung reference time natin. So, ito yon. So, assuming ito yung ating Greenwich Mean Time, yung circular. So, galing dito, pagpapunta sa kanan, that is east. Okay? So, let us consider, maglagay pa ako ng another longitude. Burahin ko muna itong isa. So, ito. Yan. Tapos, isa pang longitude. Uy, isa ko na lang. No? Ay, yun, kapatid. Aha, maglagay pa ako ng isang longitude. Yung, eh, magaling ko to para hindi kayo maligaw.
Okay. Ito yung equator, 0 degree dyan. Pataas, north, pababa, east, south. So, isang latitude na lang ang kinuha ko yan. So, let us consider from equator. Yan, from equator, maglagay pa pala ako ng isa. Para mas magandang tignan, kapatid. Uy, uy. Okay. So, nasaan yung initial location nitong airplane na to? So, ang kanyang initial specific position is 14 degree north, no? A latitude of 14 degree north. So, galing dito sa equator, pataas is north. So, latitude ito. So, let's say, ito yung 14 degree. So, pag sinukat ko simula dito sa equator, pataas dito, 14 degree. So, ito yon. Ngayon, nasaan yung longitude? 121 degree, 30 minutes east. So, galing dito sa prime meridian, papunta sa east, 121 degree. So, ibig sabihin, kung ito yung ating equator reference point, pataas dito, ito yung 14 degree. So, ito kapatid, yung arc na ito kapatid, simula dyan, ito yung 14 degree. Okay? Ngayon, from latitude or longitude, ito, circumference from primary region, papunta sa east. Ibig sabihin, pag kinuha ko yung angle simula dyan, oops, yan. Yung angle na yan, ito yung ilabas ko na lang. Ayan yung 121 degree and 30 minutes. Okay? Simula dito sa pinaka-surface ng sphere, papunta rito, papuntang east, longitude. So, this is 121 degree 30 minutes east and 14 degree north latitude. Ayun. Doon natin makukuha yung initial location ni airplane. So, eto siya. Sabihin natin, ang position na to, that is point A. Ayan, si point A. Ngayon, kapatid, nag-travel yan, ang destination niya is south 30 degree west. Ano ibig sabihin? Galing kay south, papunta kay west ng 30 degree. Nasaan ba yung ating for direction? Ano? Just a reference. So, sa kanan this is west, this is north, this is what? South. So, galing kay south, papunta kay west, 30 degree. So, anong ibig sabihin? Kapag kinuha natin yung flight niya, ito yung direction, okay, tatama ngayon dito siya, kapatid. Ayun. So, nasaan yung south, 30 degree, going west. So, galing dito, kapatid, ito yung south, sa baba, papunta sa west, ito yung 30. Yan. Ito ngayon yung flight o yung direction ng airplane. So ngayon, dumaan siya saan? Sa equator. Dumaan sa equator. Ang tanong, at what longitude will the plane cross the equator? Ibig sabihin, at what angle? Anong angle nitong equator? Yan. Yung angle ng equator na yan, ibig sabihin, kukunin natin simula dito sa prime meridian, papunta rito.
Yan ang hinahanap no problem. Anong angle yan? Sabihin ko na lang, yung angle na ito is what? Theta. Okay? So, paano natin susolving yung theta na yan? So, ganito lang. Ibig sabihin yan, gawa tayo ng spherical triangle. Nasaan? Yung spherical triangle na gawa sa equator at saka yung isang longitude. Ito. Tandaan, ang equator at longitude are always what? 90 degree yan, ha? Sa equator, pag dumaan si longitude sa equator, automatic yung angle between them, 90 degree palagi. So, ibig sabihin, 90 degree ito. So, sino ito? Ito ngayon yung ating magiging point C. Itong point kung saan tumama, saan nag-cross si plane sa equator, ito yung ating point B or angle B. So, ibig sabihin, dito sa ating right triangle at right spherical, pwede natin agad sabihin si angle C is what? 90 degree. So, therefore, yung direction ng airplane corresponds kanino? Angle A. So, lumalabas si angle A, ilan siya? 30 degree. Okay. So, sino ngayon itong 14 degree na ito? So, since this is vertex B, opposite niya ito, so yung latitude, the airplane from the equator, corresponds naman kanino? Side B. Ilan siya? This is 14 degree. So, ibig sabihin, ito, sinong side ito? This is A at ito is what? C. Tama ba? So, ibig sabihin, ito ngayon, si B. So, meron tayong right spherical triangle. Ilalatag ko rito, no? Yun. Ayan yung right spherical natin. Ito si C. Ito yung 90 degree. Ito si A. Ilan siya? 30 degree. Ito sino ngayon? Si B. Hindi natin alam anong angle yan. Ito ngayon sino? Side B. Ito yung 14 degree. Sino ngayon ito? This is A. Hindi natin alam. And this is what? C. Okay. Anong hinahanap? Si theta. So, saan natin kukunin si theta? Ibig sabihin, itong longitude na ito, from primary dyan up to here, that is always 121 degree 30 minutes. No? Ito, isang longitude lang ito, kapatid. So, ibig sabihin, pag kinuha ko si theta, the longitude, kung nasaan ang initial position ng airplane, i-minus ko sino? Si A. Okay? So, dito, required, what is the angle of the latitude or longitude? That is our theta. To solve for theta, kita natin the initial longitude ng ating airplane, which is 121 degree and 30 minutes, i-minus ko na lang sino? Si A. That is the side A. So, pag nakuha natin itong side A, i-minus mo kay 121, that is the longitude at which the airplane crosses the equator. So, ito yun. Gano'ng kalayo ito? Ito yung angle na yun. Yun ang hinahanap. So, para makuha mo ito, kailangan natin sino? Si A. Gano'ng kalayo, no, si point C papunta kay B in terms of angle. Meron tayong right spherical triangle. Kailangan muna nating hanapin yung value nino ni C. Anong gagamitin nating rules ngayon? Kunin ko ulit yung ating neighbor's pizza, no? Para meron kayong reference. Ito. Kailangan ko lang mahanap yung value ng A. So, dito sa ating neighbor's pizza, i-copy ko rito. Tanggalin ko ito. Yan. So, sino yung given data, kapatid? Checkan ko. Given yung angle A. Given sino? Si B. Alin ang kailangan natin? A.
Okay. Ito yung mga given. Anong rule ang gagamitin ninyo kapatid kung kayo magsusolve? Sige nga. What rule is applicable now? To solve for A, given side B, angle A, kailangan ko si A para makuha ko yung latitude at which the airplane crosses will represent the theta. Anong rule ang gagamitin natin to solve for A? Sige nga kapatid, 1 or 2. 1 is co-op, 2 is taad. O, maliwanag, magkakadikit yan. Ibig sabihin, anong gagamitin mo? Taad rule. Oh, co-op ba? Magkakadikit na to eh. So gagamit ka na ng taad rule. Taad rule na. Kanino? Kay B. No? Magkakadikit na ito eh. Pag magkakadikit, automatic ano ka na. Taad rule. Okay? So kanino tayo gagamit? So ibig sabihin, use taad rule. Kanino? At B. Okay? At B, ibig sabihin, sine of B, it is equal kanino? Tangent of A multiplied kanino? Tangent of A bar. So, lumalabas, sine B, it is equal to tangent A. So, cofunction ng tangent is cotangent. Walang cotangent kay calcu, reciprocal. So, magkakaroon ako ng tangent A over tangent of capital A. Ayun, kuha ko na si A. So, solving now for the value of A, didiretsuin ko na. A now, side A is arc tangent. Iko-cross multiply ko lang naman ito, no? So, ilalagay ko na yung value. This is now sine. Ilan si B? 14. Multiplied tangent. Ilan si angle A? 30 degree. O, equal natin. You have your A. So, shift arctangent of sine 14 degree times tangent of 30 equal ilan siya? 7.95 degree. Okay. Tapos na siya doon. Therefore, the longitude at which the airplane crosses the equator is 121 degree 30 minutes minus 7.95 degree. Okay, so 121 point, 121 not point, 121 degree, 30 minutes, minus the answer, equal. Okay, gawin kong degree and minutes, this is, ayun, 113 degree, 32 minutes, and 55 seconds. That should be the answer. 113. Pwede na siguro sino. Catch time. Okay, nakuha? Any question regarding problem number 20? So, still, ginamit lang natin is right spherical. Tandaan ha, equator and longitude are always 90 degree. Okay? Lahat ng longitude na dumaan sa equator, ang angle between the equator at saka itong ating longitude, it is always 90 degree. Okay, nakuha kapatid. Any question regarding problem number 20? So, ibig sabihin, since latitude ay nakaparallel kay equator yan, isa lang yan. Latitude and longitude are what? Perpendicular to each other. Okay, perpendicular palagi sa bawat isa. Kuha? Any question kapatid? Any question regarding number 20 before tayo magmerienda? So that is the spherical, no? Tandaan nyo, ang pinagkaiba lang naman ng spherical at saka ng plane, si spherical, yung side niya is also arc or angle. Yun lang naman yun. And also, yung sum ng interior angle greater than 180. Yun lang naman ang pinagkaiba. Then, same na tayo ng solution. Iba nga lang ang solution ng right. Napier's rule, co-op at saka taad rule. Then, pagka-oblique, ganun pa rin. Sine law and cosine law. Dalawang solution pa rin ang ginagawa. Okay, clear? May tanong kay number 20. Merienda ba muna tayo o ituloy ko na? Alam ko 5 problems na lang ito. Kayo kapatid, Tuloy na lang po, sir. tuloy na, diretso na. Para Tuloy na po, sir. sa dulo na lang yung merienda, ano? Para diretso na. 5 na lang din naman to. Kayang-kaya nyo na ito. Okay. So tuloy na natin, no?
Para sa dulo na. Ayun. If the time is 8 a.m., Greenwich Mean Time. Ibig sabihin, that is the reference. Ito yun, dito yun. Yan. So, nasa ito, bandang London ito. Tingnan mo yung Greenwich na city or state sa London, yun ang reference time natin. Ibig sabihin, doon palagi yung sikat ng araw. Yun ang reference. Papunta sa east, ito yung delay. Okay? Delayed. Okay? Kapag papunta sa west, ito yung advance. Kaya nga